Paglabag umano sa due process at mga alegasyong wala umanong basihan. Ilan yan sa mga idinela ng company Vice President Sara Duterte kung bakit dapat ibasura ang impeachment complaints laban sa kanya. Bibigyan ng 3 araw ang mga complainant para sumagot. May 3 araw din para magsumite ng rejoinder o panibagong sagot ang bise. Target ng House Justice Committee na simula ng impeachment hearing sa April 8. Kaya unang balita si Jonathan Andal. Sa araw mismo ng deadline, isinumite sa House Committee on Justice ang sagot ni Vice President Sara Duterte sa impeachment complaint laban sa kanya ayon sa kanyang abogado. Sa tugon ng bise, iginit niyang dapat ibasura ang reklamo. Ni-recycle lang nila ang mga akusasyon sa impeachment complaint noong 19th Congress. Nilabag-an nila ang due process at double standard ang ipinatupad sa impeachment complaints laban sa bise at laban kay Pangulong Bongbong Marcos. We raised due process issues because of what we feel sa aming pananaw ay hindi naging uniform yung standards ng pag-determine ng sufficiency, inform and substance doon sa naging impeachment complaints laban sa ating Pangulo at impeachment complaints laban sa ating kalawang Pangulo. Gate ng kampo ng bise na prejudge o nahusgahan na rin nila ang mga ebidensya laban sa bise. Itinuring din umano na gospel truth ang mga pahayag ng nagpakilalang dating security aide ng bise na si Ramil Madriaga na nagsabing naghatid siya ng milyon-milyong pisong pera para sa ilang individual. Wala raw ni isang ebidensyang inilabas si Madriaga para patunayan ang kanyang mga alegasyon. Sabi ni Attorney Michael Powa ng defense team ng Vice Presidente, ang kanilang isinumite ay answer ad cotellam. Salitang Latin ang ibig sabihin ay as a precaution. Gate niya kasi wala silang dapat sagutin sa reklamo dahil wala umanong nakalagay na ultimate facts o yung mga elemento na sumusuporta sa alegasyon. Ilan sa mga alegasyon sa impeachment ay umano'y maling paggamit ng bise sa kanyang confidential funds, umano'y di mapaliwanag na yaman at pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Sa tugon ng bise, iginit ding hindi nasunod ang safeguard na inilatag ng Supreme Court para sa due process. Hindi rin daw pwedeng suspetsya o spekulasyon ng basihan ng reklamo. Ang mga alegasyon daw kaugnay sa confidential funds, hindi nakabatay sa established facts o pinal na findings ng korte. Wala raw nakalagay sa mga reklamo na magpapatunay na nagkamal ng ill-gotten wealth ang bise. Kaugnay naman sa alegasyong nagbanta umanong ipapatay ng bise ang Pangulo, First Lady at dating Speaker. Wala raw patunay na may ganon ngang kontrata at umasa lang daw ang mga complainant sa mga anilay exaggerated conclusion. Kaugnay naman ang alegasyong di niya naideklara lahat ng kanyang yaman sa kanyang mga salin, nakabatay raw ang mga alegasyon sa mga disclosure na ginawa bago siya naihalal bilang bise. Sinisikap naming makuha ang reaksyon ng House Committee on Justice. Sa isang pahayag, iginit ni Committee Member Terry Ridon na binigyan ng due process ang bise. Binigyan nga siya ng pagkakataong tumugon pero hindi naman daw sinagot ng bise ang mga alegasyon. Nakalatag din niya ang ultimate facts na may kinalaman sa maling paggamit ng confidential funds, pagbabanta, di may paliwanag na yaman at paglabag sa requirements ng SALN. Tinanong si Duterte tungkol sa pagpasabina sa House Committee on Justice sa financial records niya at ng kanyang asawa. Kausapin muna nila ng maayos yung mga abogado nila dahil sa nakikita natin ngayon ay yung mga iilan sa mga members of the House of Representatives ay inaabuso yung kanilang posisyon at kapangyarihan at more than that ay lumalabas na para silang mga law benders. Wala po nga pag-abuso, wala po nga law bending dito, no? Kundi ito po ay pagpapatupad ng mandato ng proseso po ng impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Kailangan pong ipaliwanag ng pangalawang Pangulo, ito pong tinatawag nating 50 million wealth gap sa kanya pong pag-aari, no? And siyempre, pagka hindi po ito naipaliwanag mula doon po sa kanya pong mga negosyo, propesyon at iba pang mga pinagkakakitaan, meron pong prima facie finding na ito po ay unexplained wealth. Itong unang balita, Jonathan Andal para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.